Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Isang mapayapang gabi po sa lahat ng ating mga viewers na nanonood po sa atin sa YouTube Live at syempre sa Facebook Live at sa lahat po ng mga nanonood din sa atin sa Signal 101. TVUP po ha, huwag niyong kalilimutan. At syempre ngayong gabi kasama natin Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Good evening, Attorney. Magandang gabi rin sa iyo, Mare, at sa ating mga kababayan na walang sawang sumusubaybay sa ating palatuntunan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sabi ko mapayapa. Alam mo bakit? Dahil? Nakaputi tayong dalawa eh. Payapa, peace. Parang namayapa na. Hindi naman, payapa lang, namayapa agad. Namayapa. Oo, peace lang, peace. Okay, peace. Di ba? White symbolizes purity. Surrender. And Surrender. Pag surrender ka, nagbawagayway ka ng puting bandila. Ayan, alright. O anyway, ewan ko dito sa mga katanungan natin kung may surrender at nagbigay ng kanilang mga bataan or something. Pero kami po ay open. Ang linya namin ay open sa lahat po ng mga gustong tumawag sa atin. Ano ang mga numero, Attorney? Para po doon sa mga Globe users, 0954-310-0331. At syempre sa ating smart, 0961-170-8807. Ayan. So mag-text na po kayo. Kung hindi man kayo masagot mga friends, okay lang yan ha. Mag-iwan ho kayo ng mensahe sa amin at sulatin nyo po ang inyong telephone number para kami po ang tatawag sa inyo at live na rin po kayong mapapakinggan dito sa ating programa. Okay? So, ang dali lang. Pag may problema sila sa legal, ano ang gagawin? Mag-text, tumawag. Dahil gabi-gabi po nyo kaming kasama 7 p.m. dito sa ating Facebook, YouTube, at syempre sa ating Signal 101. Okay. So, eto na ang ating lawyer joke. Joke. Ang mga magagalit, hindi po ako nagsulat dito mga friends. Tagabasa lang ako. Huwag nyo, peace. Okay, baka ako'y mabaril ng mga lawyers. Okay, eto na ha. Why don't sharks bite attorneys? Bakit hindi sinasagpang ng patingang abogado? Abogado. Yun ang... Ano ang sagot? Anong sagot? Baka hindi naman kasi lumalangoy, di ba? Number 1. Wala naman sa tubig, paano kakagatin? Pero ang totoong kasagot niyan, kasi may professional courtesy. Parang parang yung magnanakaw, takot sa kapwa magnanakaw. Parang gano'n. Sabi ko sa inyo, peace. Hindi ako may kasalanan yan, mga friends. Ang dami ko pa naman kaibigang abogado. Friends tayo, mga friends. Well, anyway. Pero parang nadinig ko na rin yung version niyan, pero buhayan naman. Iba naman yan. Ayoko magsalita niyan kasi talagang marami ngayon yan. Ngayon, pero, kadalasan kapag yung pulis, huhulihin niya halimbawa yung isang lumalabag sa trapiko. Sige nga. Nung ibinaba ngayon yung bintana ng sasakyan, sabi nung nagdadrive. Ano sabi? Si attorney po ako. Ay sige po attorney, kabaro ko kayo, alis na. Hindi na naman ako nagsabi niyan, ikaw yan. But anyway, joke lang ho yan ha. Huwag ho kayo mapipikon. Kami po yung nagbibiro lamang. Eto na ang ating texter number 1. Si Mia, siya ay 27 years old. Galing Santa Maria, Bulacan. Pwede po bang makasuhan ng theft o pagnanakaw ang isang taong nakapulot na ng pera at di pagsuoli ng hiniram na gamit? Ano daw? Ulitin natin. Na-confused ako. Pwede bang makasuhan ng theft o pagnanakaw ang isang tao na nakapulot ng bag na naglalaman ng malaking halaga? Kulang kasi doon. Malaking halaga. At paano po kung hindi ibinalik yung laptop na hiniram? Sure ka, hiniram mo. Ano ba talaga? Parang ano ba to, napulot ang bag? Okay. Palagi ko dalawa yung kanyang kaso. Dalawa yung tanong niya. Sa tingin ko, ay sorry ha, Mia ha, tanong lang. Kung hindi, baka siya'y nabiktima. Oo, ang nagiging alibay sa kanya, napulot ko lang eh. Di ba hiniram ko sa'yo?
Oo. Parang mas lalo yata akong naguluhan dun sa story. Yan mo na, sagutin mo na. Ilimit na lang muna natin dun Yung sa... napulot muna, napulot. Oo, nako, medyo nagiging madiwara ang... Ano yung sabi na madiwara? Komplikado. Okay, sige. Komplikado. Nagiging madiwara ang problema. Una, halimbawa po na kayo ay nakapulot ng isang bag na puno ng salapi. Wow. Oo. Siyempre, kayo po ay mag-iisip. Wala naman nakakita. Na pinulot ko. Kaya ako daw po sa laboses, natatawa ako eh. Ay, maraming laman. Ito ba, itatago ko na lang? O ibabalik ko sa may-ari? Okay. Siyempre, papasok lang sa isip niya kung ibabalik niya sa may-ari kung merong identification. Kung may nakasulat na pangalan. Doon sa bag kung saan nakasilid ang salapi. Magkakaroon siya ng tinatawag nating moral dilemma. Sabi niya, ibabalik ko ba? Tatawagan ko ba? O hindi. Diyos ko, Panginoon ko, 100,000 ito. Kailangan Sayang. ito pang pa-opera nung anak. Di ba? Oo. Okay. Hulog siguro talaga to ng langit. Baka talagang binigay sa akin to Baka talagang ibinigay sa kanya. finders keepers. Pero wala na kasi si Mrs. Milyonarya. Wala na. Wala na. Okay. Ngayon, ang nakalagay po sa batas, kapag ka ang isang tao ay pulot ng isang mahalagang bagay, at alam niya kung sino ang may-ari, dapat ay isauli niya doon sa may-ari. Kung hindi niya alam kung sino ang nagmamay-ari ng gamit na napulot, dahil wala kasing identification, dapat na gumawa siya ng mga hakbang upang matunton, mapagsino kung sino ba yung may-ari, at nang sa ganon ay maibalik ang gamit doon. Pero minsan mahirap din na magtatanong ka, di ba? Oo nga. Kayo ho ba yun nawala ng 100,000 piso? Bay, sasabihin niya, lahat yun magtataas ng kamay. Tama. Wala naman tatanggi doon. Walang tatanggi ron. So ang hinihingi ng batas, dapat na yung napulot mong gamit ay dapat na ibibigay mo sa opisina ng mayor kung saan napulot. Sa bayan kung saan napulot. Kaso ganun din. Parang mas ibinigay mo sa magnanakaw. Di ba? Hindi na naman ako nagsabi niya. Oy, biro lang ha. Pero bato-bato sa langit. Ang mga mayor hindi naman naku, number 1 na si Vico Soto. Ay, di ba? love ko yan. Love natin yan. Talagang love natin yan. O ngayon, kinakailangan na dalin mo doon sa Office of the Mayor at pwede mong sabihin na pag po may nagpunta rito na naghahanap, ay pwede po ba ninyong sabihin sa akin kasi pwede niyang itago halimbawa yung lalagyan. Okay. Nang sa ganon, siya ang magtatanong kung para masigurong siya nga talaga ang may-ari. Oo, tama. Yun hubang halaga saan nakalagay. Yan. At saka ilang libo ho ba ang pera nito o tigli 500? O tigli 500 ba to? Mamera po ba to? Yes. Kung mamera, sansako, no? O ngayon, pag hindi po niya ginawa ito, mga hakbang na ito, pwede po siyang kasuhan ng theft. Really? Lalo na pagkaalam niya kung At saka, sino yung may-ari, pero hindi niya binalik, pwede siyang kasuhan ng theft. Kaya lang, sino ang magkakaso? Kasi po, hindi naman niya pwedeng kasuhan yung sarili niya. Tama. Kung wala po nakakaalam, kung na kayo ay nakapulot ng ganyang bagay, wala nakakaalam, wala nakakita, siyempre, sasabihin niya, kung wala pong magsusumbong, wala namang complaint na maaaring makarating sa pulis o sa law enforcers para siya sampahan ng kaso. Well, tama po yun. Kaya po ito, doon po kayo parurusahan sa langit. Yun.
Hindi, ang tanong ko naman dito, attorney. Ngayon kasi, ang dami-dami ng Chichi TV. May Chichi TV na eh. Oo nga. Oh, ang daming Chichi TV, di ba? O sa dami ng mga Chichi TV, kung nahagip nga yung sa kanya. Ayun. Oh, di ba? Oo. Anong sasabihin niya? Opo, napulot ko. Pero nung pupunta ako sa kanto, na-hold up ako. Di ba? Na-hold up po ako. Nawala rin sa akin yung napulot ko. Hindi, pero ang tanong ko, if for example, ako kasi, syempre, pag nawalan ka ng perang ganyang kalaki, maghahanap ka na ngayon kung saan mo pwedeng hagilapin, ano? Dahil nga sa dami po ng mga CCTVs ngayon, yun nga ang ginagamit minsan sa pagresolba ng mga krimen, di ba? So makikita at makikita. Paano? Kung kunyari, wala namang pangalan na nakasulat. Di naman, nabawasan na. Oo. Di sasabihin nung tao, nagastos ko po eh. Oo wala kasing pangalan no read, no write ako hindi ko naman po alam Ang tingin ko, pwede siyang makasuhan ng theft. Pa rin? Kasi nga, dapat hindi niya gagastusin. Ang nakalagay sa batas, dapat ito ay idedeposito niya doon sa opisina ng mayor. Bakit opisina ng mayor? Kasi po, yun ang de facto lost and found office. Now, my question. Dapat pag may napupulot ka, walang hindi alam ang sino may-ari, ibibigay mo yan sa Office of the Mayor kasi yun ang lost and found. So yung mga nawalan, pwedeng doon magtanong sa Office of the Mayor at meron ho bang nawawalang pusa dyan? Parang ganyan. May ganon? Oo. Pati pusa, may hindi naman, biro ko lang yun. Malay ko ba? Ang tanong ko, for example, yung mayor, wala talaga nagkiklaim eh. Palagay ko. Kalahating taon na, isang taon na wala nagkiklaim. At saka hindi lang po yun. Kapag lahat ng bagay na napulot, i-deposito sa Office of the Mayor at hindi na-claim, in 2 years, punong-puno na lang lost and found ang buong opisina ni Mayor. So paano nga yun? Meron ba yung tinatawag na parang time, specific time, na sabi, ay wala na talaga ito, idodonate ko na lang ito, o kaya oo nga. Ay susubasta. Para sa ang proceeds mapunta sa city. So subasta, paano yung pera? Donate talaga sa city? Parang ganon, mapupunta sa city. Yun ang tingin ko na mangyayari doon. Okay. Pero sa yung practical niyan, application niyan, parang wala naman akong matagal po ako nagtrabaho sa Office of the Mayor sa Valenzuela, sa opisina ni Mayor Angeles. Wala po ako na-encounter na ganyan Wala nagsusuli. Na nag-deposito roon ng bagay o gamit. Nagsusuli ng pera. Na ba't ba isusuli? Yung iba ka, inaagaw pa sa'yo. Hawak-hawak mo na, inaagaw pa sa'yo. Cellphone mo Oo nga. Di lalo na yung cellphone na nakitang nandun sa ibabaw ng bangko na walang may-ari, na nakabantay, di ba? Kailan ba kaya tayo, attorney, na magiging parang Japan? Na pag iniwan mo doon, ando doon pa rin. Siguro pagka mga naging Japanese na tayo, sumingkit na ang mata mo. Tandaan mo, singkit ako, ikaw lang ang hindi. Ito, meron tayong caller na may tanong sa atin. Karen, ng Bataan. Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi po, attorney and ma'am. Meron lang po akong tanong. May kapatid po kasi akong kawatan, ma'am. Ano daw? Kawatan po. Kawatan. Ano ba Opo. kawatan? Ninanakawan niya po kasi ng pera yung nanay ko. Pati po yung alahas, nililimas niya minsan. At pati po yung kagamitan namin sa bahay, ibinibenta niya. Tulad po nung isang araw, yung supa, wala na po. Consumption po talaga po ito. Ngayon po, ang tanong ko lang po, attorney, pwede ko po ba itong ipakulong namin ng nanay ko para magtino na lang po sa loob ng karsel? Opo, kakasuhan po ninyo ng salang pagnanakaw. Ilan taon na ba ito, Karen? Matanda pa po ito sa akin, 40 na po ito. Paano po talaga ito? Sakit ang ulo po. Drug user? May substance na ginagamit? Yun nga po, na inom-inom pa po, wala naman pong trabaho. Hindi, pero hindi naman siya drug user. Ayun po, hindi ko na po alam. Pero ganun po talaga. Pag nalalasing, lagi po itong, kung hindi po ito linggo-linggo,
nagnanakawan ng nanay ko. Gusto na nga po namin itong ipadampot sa pulis. Kaso, syempre po, yung nanay ko, paminsan po, magaan ng loob, pinapatawad. Nako. Pagka po ang nanay ninyo ang may-ari nung gamit na ninakaw at pagkatapos patatawarin niya, hindi po matutuloy ang kaso. Kasi sasabihin... kung ako na lang po. Opo. Di sasabihin ngayon ng mga pulis, bakit naman lalabas pa na mas gigil na gigil kaming ipakulong yung kapatid mo? Yung pinagkasalaanan na nanay mo, nagpapatawad na. So paggamit lang niya ang kinuha, so siya yung merong karapatan. Kasi kung sino yung ninakawan, Oo. siya yung magrereklamo. Nakatira ka ba doon sa nanay mo? Opo, ako naman po talaga yung breadwinner po sa Ay, pamilya. di, Yung nanay ko po, yung pera niya na po yun, pero minsan po, binibigyan ko din naman po siya, pero sa nanay ko na nga po yun. Di ganito, kumbinsihin mo yung nanay mo na sampahan ng kaso yung kapatid mo, nang sa ganon, kung nasa loob ng kulungan, baka hindi na uminom, walang iinumin doon. Diba? Wala nga. Sure ka dyan? At baka magtanda. Hindi, sure ka dyan. Anong sure? Na walang iinumin? Sa loob ng kulungan. Hindi ako sure doon. Hindi. Ang sa akin lang, pwede bang dalawa sila na magsampa ng kaso? Pwede ba yun? Kung meron ding ninakaw mula sa kanya. Okay. Kung gamit mo rin yung nanakawan ka rin, nanakawan na naman, di dalawa kayo. Pag ako po ang ninakawan, pwede ko na po siyang Yes. sampahan. Oo. Kasi ikaw yung sa iyo nagkasala. Oo nga. Okay po. Huwag mo naman painan, friend. Easy lang. Mabuti na po mapainan po ito nang maipasok na po sa kulungan. Aray ko po. Oo. Nasubukan nyo bang ipagdasal na lang siya? Hindi nga, ipipray over mo. Totoo Hindi nga. po, hindi na po ata ito titino. Kahit po ay dalhin niyo po ito sa dasal at pagdala ko po pa kayo ng santo na pinagpapawisan dito po, hindi po talaga ito tumitino kahit 40 na po. Walang asawa yan, walang anak. Ay naku, wala po magkakagusto po ata dito. Wala po. Yeah. Ay, parang Akala ko sawa siya. Akala ko sasabihin mo ipatawas. Hindi naman siya nakulam. Ano ba? Pero anyway, Karen ha, good luck sa'yo ha. Medyo alam natin, medyo mabigat yan dahil mismong kapatid mo ang kapatid mo kasi. kakasuhan mo, di ba? Medyo masakit sa damdamin yan. Ito lang ang tanong ko, attorney. Assuming umakyat sa husgado, nahatulan siya. Pag nahatulan ba siya at sinabi niyang, ay, ayoko na siya pakulong, pwede ba yun? Baka hindi na. Hindi na. So, kasi na-diretso na eh. Sasabihin ng husgado, ikaw na ang papasok sa kulungan. Baliktad. Ano ba naman, attorney? Wala na nga akong boses. Uy, Karen, pinapasaya ka lang namin. Opo, Pero alam okay namin, lang po, okay lang alam po. namin At least po marami pong salamat kasi at least alam ko na po yung gagawin ko po dito. Yeah, oo. Thank you ha, Karen. Thank you at sa Opo. amin ka talaga sumangguni ng iyong suliranin at sana kahit papano napatawa ka namin at nabigyan ng tamang payo, ha? Opo, maraming salamat din po. Okay, thank you. Salamat, Okay po, Karen. salamat po. God bless you, Karen. Sana mawala yung problema mo, ha? Amen. Okay, sige. O, ito naman, si Jose, 45 years old, ng Taguig. Ang tanong niya, attorney, meron po bang paglabag sa batas kung ang sanggol na iniwan sa amin ng kanyang ina ay iparerehistro namin bilang aming anak? Ay, natalakay na natin to. Pero ulitin mo nga, Attorney Danny. Opo, meron po kayong nilalabag na batas at ang paglabag po ninyo ay may parusa, kriminal. Kasi po, palalabasin ninyo na nanganak kayo ay hindi naman. At pinapalasipika po ninyo yung dokumento dahil sinasabi niyong nanganak kayo ay hindi naman kayo nanganak. Opo. Anong gagawin po natin? Kapag tayo po ay may napulot na bata, ano ba yung napulot? Kadalasan... Handling, diba? Kadalasan Parang kasi Senadora Grace po, ganyan parang Oo. sanggol yan na binuksan mo yung pinto ng bahay mo dahil may umiiyak, may umuuha doon sa labas ng bahay mo. Nang pagbukas mo ng pinto ay merong basket
na merong bata. Parang nasa pelikula, no? Parang gano'n. Ang tanong, nung tumingin-tingin ka, lumingon-lingon ka, wala namang tao. Hindi mo alam kung kaninong anak. Okay, anong gagawin mo? Hindi naman pwedeng pagsarahan mo lang ng pinto yan. Hindi ka makakatulog, iiyak yan, magdamag. O, tingnan mo. Sa pelikula ka ba? O, abogado ka? Ano ba? Ngayon, Okay. ang dapat po ninyong gagawin yan, irirehistro po muna natin yan sa Foundling. Yan. Opo, dadalhin po natin yan sa DSWD. At tutulungan po kayo ng DSWD na ito ay marehistro bilang isang Foundling. Pagkatapos, dahil nakita niya, gusto niya eh. Ay ampunin. pwede nang, pagka po yan ay narehistro na bilang isang Foundling, magiging available po yan for adoption. Ay kaysa pagkat kayo naman na nakapulot, kung kayo'y gusto yun, qualified kayo halimbawa na mag-adopt, ay pwede naman po kayong mag-apply bilang mga adopters ng Foundling. Okay. Pero may panuntunan yan, di ba? Para sila ay makapag-apply. Eh, paano sabi niya, parang ang hirap ata. Hindi ba pwedeng kami yung priority? Kami naman nakakita dun sa bata. Kasi Pwede ba yun? kung merong mas qualified sa kanila eh. Kaya nga, hinihingi ng batas na dapat dalhin nyo agad yan sa DSWD para mawalan kayo ng emotional attachment dun sa That's bata. very true. At saka gawin nating legal kasi pag napamahal na sa inyo at hindi legal, Kawawa naman. kawawa naman both sides, no? Yung bata at saka kayo rin kasi napag-invest na kayo ng napakaraming emotion, di ba? Ang sakit, Kuya Eddie. O dali, ilabas mo yung pagkapelikula mo. Nalalaman tuloy ko ano edad mo. Ba't naman ako? Kasi yung ang sakit, Kuya Eddie, parang hindi na nila alam yan ng mga bata ngayon kung anong anong Hindi, gamit. narinig ko lang sa'yo eh. Narinig sakit ko lang ni sa'yo. Kuya Eddie. Kuya Eddie. O, eto Alam na. mo ba kung sinong Eddie yun? Hindi, ayoko na sabihin. Lalo ako mabubukin. Okay, so eto na. Si Edward, 35 years old, from Baguio City. Malaki po ang utang ng kaibigan ko sa akin. Pero bago pa man po siya makabayad ay nag-migrate sa Japan. At ayaw na pong magbayad. Pwede ko po ba siyang makasuhan kahit nasa Japan na siya? Kasi po ito, kasong sibil ito. Gaano kaya kalaki? Hindi niya Opo. nasabi, no? Para po ang kaso na isasampan ninyo, kasong sibil ito, no? Kasi hindi pagbabayad ng utang, kasong sibil. Para po yung kasong yan ay umusad sa husgado, kinakailangan po na maka-acquire ng jurisdiction ang husgado doon po sa katauhan ng manunuba na kaibigan nyo. Oo nga, nasa Japan ka na, manunuba ka pa, Apo. friend. Pagka po nandun ang tao na nanuba, hindi mahihirapan po tayo na siya ay Singilin. mahihirapan ng husgado na bigyan siya ng summons para sumagot dun sa Okay. reklamo mo. In fact, sa barangay nga, ganun din na magiging problema ng barangay, di ba? Papatawag ng barangay, maski ho, gaano kadaming patawag ng gawin namin dyan, hindi naman ho darating, nasa Japan. Pwede ba yung mga kaanak, tanong lang pwede ba yung mga nanay, tatay, kuya, ate, ganyan? Sila yung idemanda. Sila yung, Hindi oo. po, bra, kasi hindi naman sila yung nangutang. At hindi rin nilang pwedeng sabihin mo naman na ganito, ganyan, ganyan. Pakiusap na lang yon. Pakiusap. Pero hindi mo sila pwedeng kasuhan kung sila ay hindi tumulong sa iyo upang masingil yung kamag-anak na nasa Japan. Pero meron pong isang paraan na ginagawa dyan. Naghahanap po tayo ng ari-arian noong nasa Japan na nandito sa Pilipinas. Baka kasi matagal lang nagpapadala yan ng malaking kita sa Japan at nakapundar na ng bahay. Okay. Example, kotse. At nasa pangalan niya. Yes. Okay, maghahanap po tayo ng property na nasa pangalan niya at ito po ay ating i-attach. Okay, pagka na-attach na po natin yan, i-convert po natin yung kaso na quasi-in rem. Ang tawag po namin doon. Okay. Kasi question. parang hinahabol ngayon natin siya Yung property. through the property. May question na ako, sususugan ko lang yan, ha? Kasi,
For example, nag-course yung ating kaninang texter sa social media. Example, nag-PM siya dun sa tao. Uy, magbayad ka naman sa akin. Andiyan ka na eh. Alam ko naman, kumikita ka eh. Bayaran mo naman ako. Pwede ba yun? PM mo lang kaso yun. Pag PM, walang kaso. Siyempre, alam ko yung PM. Private message. Ay, alam mo yan, Okay. Kasi po, siya lang ang nakakita Okay. nung inyong Message. Pero kapag ka yan ay ginawa ninyong... Sige. Anong tawag doon? Tingnan mo, hindi mo alam. Ano nga ang tawag doon? Sa timeline. Tama, Hindi, di ba? yung ipopost mo dun sa ipinost kanyang mo sa wall. ibinlast mo. Ano daw? Sa public post. O, Oo tingnan mo, nga. hindi ko rin alam. Tinext blast mo. Aba, di napakadami na ngayon ng nakaalam. Oo. At parang pag-uusapan ngayon siya, manuluba pala yan. Oo nga. Ikaw naman ang may kaso dyan. Baliktad. So, wag Apo. mong gagawin yan, ha? Wag Apo. mong gagawin. PM lang, okay Tandaan na. nyo, truth PM is the as a key. rule is not a defense in libel. Yes, that's very true. At saka kung talagang may ganyan, mapapakiusapan nyo yan, believe me, mababayaran ka. Okay, pakiusapan mo ng bonggang-bongga. Apo. Okay, ito muna. Meron na texter, si Vic. 30 years old, Batangas. Ano pong pwede kong gawin sa problema ko sa anak ko na nabiktima ng love scam? Ano ba yung love scam? Tingnan mo. I Hindi will ko rin explain alam it to yan. you. Pinerahan po ang anak ko na 16 years old at nagpapanggap na 15 years old ay 72 years old na po pala. Pwede ko po bang kasuhan si Lola? Naku, babae pa. Babae pala yung Okay. 72 Ganito years yung old. love scam, Parang attorney. hindi nabusesan nung 16 years old. Hindi, usually kasi yan, text lang. Oh. Walang video, lahat, nothing, wala. Usually, text ka lang. Iba ang nasa profile pic, iba lahat. Or minsan nag-identity theft yan, kumukuha ng identity ng ibang tao, pinapost yan. Actually, nilabas na ho yan sa mga malalaking networks, no, sa news, dahil ang dami po talagang nalalove Na scam. biktima. At ang unang-unang hihingin paunti-unti pero lumalaki ng lumalaki. Yung isa nga alam mo ba, attorney? Imagine yung isa na scam taga Singapore. Na love scam dito pala ang nag-scam dito sa Pilipinas. Singapore, parang bakot Sarap yan. Bakute. Oo nga. Pero yun nga, isang sindikato yan. In fact, yung iba, I'm not saying all, but yung ibang mga pogo na nahulihan nila dito sa Pilipinas, Mukhang sila. merong love scam din. Ayun. Ngayon, ang tanong, Not only credit card, but also the love scam. ano po ba ang gagawin nung biktima? Kasi pinirahan. Sapagkat ito po panluloko. Yes. Opo. Ang tingin ko, dalawa ang batas na nilalabag niya. Una ay panloloko o estafa. At pangalawa, ito po ay maituturing na cybercrime. Nako, mabigat ang cybercrime, ha? Mabigat ang cybercrime. Dahil 72 years old na raw to, Lola, paano na? 72 years old. Ayan, 72. Oo, hindi naman kung 72 ka na ay exempted Absuelto ka na sa batas, absuelto oo. ka na. Pero alam mo, yan ba ay nasa Pilipinas? Siguro, kasi nakita niya. Kasi kung yan ay nasa ibang bansa, naku, lalong mahihirapan tayo. No? Kasi alam po ninyo, isa yan sa mga problema ng cybercrime. Paano natin dadalhin sa Pilipinas yung salarin? Correct. Yung kriminal. Pero ito sa tingin ko nasa Pilipinas siya. Pero I think marami nang ginagawa ang kapulisan. NBI is also Ayan. doing a thing. So pwede siyang pumunta sa NBI or police, no? attorney? NBI Police, para po ireklamo ninyo, kukunin nila lahat yung mga datos na nandyan sa Cellphone. cellphone nyo Oo, upang yan. matuntun. Matutuntun yan. Matuntun. Madali silang magtuntun. Kala nyo hindi. Madali pong makatuntun. Lalo na kung ito ay nasa form ng telepono or computers, no? Magaling ang ating NBI dyan. May cybercrime group dyan Talagang nag-scrutinize. Ang tawag doon, forensic. May forensic na ngayon sa mga ganyan. Ayan. Well, anyway, sana po ay naibigan ninyo ang aming episode ngayong araw na ito at marami kayong natutunan sa amin. At nakitawa, nakisaya, dumagdag ang kaalaman. Hanggang sa susunod po na
balitaktakan at maraming kwentuhan at maraming kaalaman na ibibigay sa inyo, ha? Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. Ang inyong lingkod, Atty. Danny Con, ang abogado de Campanilla ng Bayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Bye everyone!